Mga pang-akit ng isang babae pagdating sa isang lalaki na talagang nagpapabaliw sa mga ito. Yes, mga kamamay, sa video natin ito, ngayong umaga na to, pag-usapan natin kung ano ba yung mga dapat nyong gawin pagdating sa isang lalaki o sa inyong relasyon upang sa ganon, kabaliwan kayo ng mga ito. So mga kamamay, okay? So magugulat kayo sa pinakahuling tips na aking isi-share sa inyo. Kaya mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. Simulan na kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin pagdating sa isang lalaki o sa inyong relasyon para kabaliwan kanito? So number 1, ang pagiging maalaga at mabait mo. Oo mga kamamay, yan talaga yung signature o trademark nyo dapat pagdating sa isang lalaki. Yung pagiging maalaga po ninyo. Yung tipong pagdarating ang lalaki sa bahay, galing trabaho, pagod, o kaya naman, bago umuwi, galing trabaho, tatanungin mo siya kung ano ba yung gusto niyang pang-ulam, ano bang gusto niyang kainin. So kapag ganyan ang pag-aalaga mo sa kanya, talagang mamahalin ka at kababaliwan ka ng isang lalaki. Malay mo, pag uwi niya at nakakain, ikaw naman ang kainin. So, di ba? Happy lang ang life. Kaya mga kamamay, galing-galingan nyo sa pag-aalaga. Okay, pagdating sa isang lalaki. So, kahit mga simpleng bagay lang yan, mga ginagawa nyo para sa kanya, talagang ma-appreciate niya yon para sa inyo. Okay, kaya talagang ang isang lalaki mababaliw sa inyo. Kaya talagang nagtatagal ang isang relasyon, umiinit at hindi nawawala yung alab ng inyong relasyon sa isa't isa. Kasi nga, meron kang pag-aalaga sa kanya at syempre yung kabaitan mo. Kaya mga kamamay, gawin nyo yan at sana'y hindi mawala pagdating sa inyong ugali para ang isang lalaki ay tuloy-tuloy na mabaliw sa inyo. Okay? So next, paminsan-minsan, ipakita mo na wala kang pake. Okay mga kamamay, paminsan-minsan lang to ha. Wag nyong aaraw-arawin kasi mabubuwisit sa inyo ang isang lalaki kapag kaganyan. So yung paminsan-minsan lang, sabihin natin na may mga araw na ang sweet-sweet mo sa kanya, may mga araw na talagang ang lambing-lambing mo sa kanya, may mga araw din talaga mas marami ang mga araw na maalaga ka sa kanya, mabait ka sa kanya, pero minsan, kailangan ipakita mo rin na kung busy ka sa ginagawa mo, kailangan paminsan-minsan alisin mo yung paki sa kanya. Sa ganung paraan, magtataka yan, mag-iisip yan, bakit hindi ka nagpaparamdam, bakit hindi ka tumatawag, bakit hindi mo siya inuuna, anong dahilan? Okay, anong ginawa niya? So ngayon, iisipin niya lahat ng mga bagay na ginawa niya sa iyo, o kaya naman magtataka siya, talagang mababaliw ang lalaki kung bakit bigla ka na lang nawala ng paki sa kanya, hindi mo na siya inuuna. So, paminsan-minsan lang. So, ngayon, kapag ka tinanong kanya kung bakit ka biglang gumaganon, syempre dapat may valid reason ka. Pwede mong sabihin na, babe, pasensya ka na, medyo busy lang talaga ako sa ginagawa ko. Syempre, yung negosyo natin, kailangan kong unahin, ang dami talagang bumibili. Kaya sana maintindihan mo ko. So, hindi niya alam, sinasadya mo talaga yon na wala ka minsang paki sa kanya para sa ganun yung lalaki magpanik, yung lalaki mabaliw sa inyo. So, isa yung paraan mga kamamay, parang isang lalaki ay mabaliw, pero hindi niya napapansin na sinasadya mo ito. Okay? So, next. Ang pagiging babaeng hard to get mo sa kanya. Okay? So, mga kamamay, sabihin natin na, okay, nasa relasyon na kayo, sabihin natin. Kung halimbawang nagkaroon kayo ng problema, tapos pinanindigan mo talaga na siya yung mali. Kasi mali naman talaga eh. Hindi ka nagparamdam, hindi ka nag-chat. So ngayon, bumabalik siya sa iyo. Ngayon, lagi siyang nagsasorry, lagi siyang nag-e-effort. So ipakita mo sa kanya na hard to get ka. Hindi po pwedeng mabilis ka lang niyang makukuha. Pag nag-away kayo, lagi kang inaaway o lagi siyang gumagawa ng pagkakamali, lagi siyang nambababae, nagsisinungaling sa inyo. Kapag ka nagsusorry siya, nagsisisi, huwag kang magpa-easy to get. Kailangan hard to get palagi. Para sa ganun, ang point ko dito, mahirapan siya sa pag-amo sa inyo. Mahirapan siya sa pagkuhang muli sa inyo. At sa ganung paraan, pag nahirapan siya, hindi na niya gagawin pa yung kanyang mga problemang ginagawa o yung kanyang katoksikan sa inyo. Kaya please, ang pagiging hard to get po ninyo, yun ang magbibigay ng kabaliwan sa isang lalaki. Para sa ganon, ay balikan ka, suyuin ka, at palagi kanyang isipin. Kaya palaging maging hard to get, kasi pagiging high value po yan pagdating sa isang babae. Okay, kung halimbawa naman,
nililigawan ka pa lang, dapat hard to get ka pa rin. Para sa ganun, hindi ganun kadaling bitawan ka pagdating ng panahon. Kasi kapag ka hard to get ka, ibig sabihin, hindi maraming lalaki ang nagtatangka sa iyo. O kaya nagtatangka sa iyo na manligaw, pumasok sa buhay mo, pero talagang finifilter mo yung mga lalaki kung sino talaga yung maayos, okay, high value din. Para sa ganun, yung mga lalaki, tumaas ang tingin sa iyo. Pero kung ikaw yung babaeng easy to get, kung sino-sino na lang o lahat na lang ng nanligaw sa iyo, sinagot mo, nako, bababa ang tingin sa iyo ng hindi lang isang lalaki, kundi maraming lalaki. Laging sasabihin ng mga yan, naku, lahat naman yan, lahat pinatos, lahat sinagot. Kaya hanggat maaari mga kamamay, magpaka-hard to get kayo. So makakatulong yan para sa ganun, kabaliwan ka ng isang lalaki. Okay? So next, ang saktong oras lang na ibinibigay mo at palagi kang busy. Yes mga kamamay, sa isang babae, mas maganda po ito. Yung tipong hindi ka masyadong nakatutok, nakafocus, nakaabang, naghihintay, pagdating sa isang lalaki. Yung tipong lagi ka na lamang nakaabang sa cellphone mo, okay, na baka tatawag siya, na baka, okay, mag-video call siya. So, wag niyo po yung gagawin at bibisyuhin. Kasi hindi pagiging high value maituturing yun pagdating sa isang babae. Kailangan saktong oras lang. Kung mag-uusap kayo at okay, sabihin natin lunch kayo nag-uusap, tsaka sa gabi, kailangan panindigan nyo yun. Okay, kung may gusto kong sabihin mo pag nag-usap kayo, hindi yung maya ka na nag-chat, maya ka na nag-text, maya ka na nag-message, na iyamot na buwisit na sa inyo yung lalaki dahil ang kulit-kulit mo. Kaya please, hanggat maaari, dapat saktuhan lang. Siyempre, pakita mo rin na busy ka at marami ka palaging ginagawa. Dapat nagiging productive ka sa araw-araw. Huwag kang nakafocus sa lalaki. Kasi pag nakafocus ka sa lalaki, naiinis ang isang lalaki. Iniisip ng isang lalaki na minamata mo siya, lagi mo siya kinakamusta o lagi kang nagtataka na baka may ginagawa siyang mali. Ganun ang dating sa isang lalaki. Pero kung ikaw yung babaeng mas inuuna mo ang sarili mo, ang improvement mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo, diyan ka mas hahanapin ng isang lalaki at kababaliwan. Kasi kukunti yung oras mo eh. Iniisip niya na baka nakalimutan mo na siya. At sa maraming pagkakataon, lalaki talaga yung humahabol kapag limitado lang ang oras mo. Mahal mo siya, o yung pagmamahal mo, pinapakita at pinaparamdam mo pag magkasama kayo, kaso hindi ka ganun ka-active pagdating sa pagme-message, okay naman, sakto lang na binibigay mong oras kung kaya't ang lalaki talaga ang nangungulit, ang palaging nakaka-miss sa inyo kapag kaganyan. At laking tulong yan para mabaliw sa inyo ang isang lalaki. Alright? So next, ang palaging pag-aayos mo sa tuwing magkikita kayo. Okay, lalo na sa mga LDR natin dyan, LDR relationship, shoutout po sa inyo. Yung mga girls natin dyan, minsan na nga lang kayo magkita, once in a blue moon na lang kayo magkita, pero amoy isda pa kayo. Pero amoy putok pa kayo. Mga girls naman, mag-focus kayo sa inyong mga personal hygiene. Makakatulong yan para sa ganun ng isang lalaki mabaliw. Kailangan pag nagkita kayo, after so many years and decades, sabihin natin inagiw na talaga yan. Kailangan dapat presentable kayo pagdating sa amoy, sa appearance, sa ganda. Kailangan nagsusuklay kayo. Kailangan nga lagi kayong nakaribad pag magkikita kayo. Minsan na nga lang kayo magkita tapos busangsang pa ang inyong mga buhok. Okay, tobal pa ang inyong mga suot, mga luma na. Kailangan kapag ganyan, minsan na lang kayo magkita, talagang okay lahat. Plakado lahat. Kaya please mga kamamaya, magpaganda, mag-ayos, magpabango, mag-self-improve. Sa mga panahon na nagkikita lang muna kayo. Okay, hindi pa kayo magkasama, nakikita pa lang kayo, pero okay, bagsak ka na kagad sa screening ng lalaki. Paano ka kababaliwan? Kailangan talagang tumatak o kumapit ang amoy ninyo. Okay? Ang itsura ninyo pagdating sa isip at ilong ng isang lalaki. Para sa ganon, mabaliw sila sa inyo. Okay? So next, ang hindi mo pagre-reply sa kanya ng mabilis. Ito, laking tulong din po nito para sa ganon, mabaliw sa inyo ang isang lalaki. Kapag po limitado ang inyong reply, yung tipong kapag nasa kalagitnaan na kayo ng kasarapan ng pagme-message o ng pagchat o ng pagtawag o pag-video call, bigla nyo putulin. Sabihin mo, babe, pwede bang mamaya na lang ulit? May pupuntahan pala kami ni mama. O kaya naman, sabihin mo, babe, pwede bang baba ko muna itong tawag kasi may dapat muna akong unahin. O kaya naman, bigla kang mawala sa chat. Okay? Talagang magtatakang isang lalaki, ba't kaya ang tagal na nitong mag-reply? Parang last scene pa nito is 50 minutes ago. Okay, so mag-iisang oras na hindi ka pa na-reply pero ang ginagawa mo talagang sinasadya mo.
Okay, tinitingnan mo kung magre-reply talaga siya, pero makikita mo talaga, sunod-sunod yung reply ng lalaki. Mas maganda kung nasa climax part. Pag sinabing climax, nandun sa kasayahan, kasarapan ng inyong usapan, dun ka mawala bigla. Dun ka mag-delay ng message o ng reply sa kanya. Talagang kababaliwan ka niyan. Okay? Basta, or be sure na talagang maghahanda kayo ng dahilan pag nag-reply kayo. Pero isa lang, masisigurado ko, talagang mababaliw yan sa inyo. Okay? And last, ito yung pinaka-aabangan po ninyo. Ang pagtawag mo na may kasamang lambing sa pangalan niya. Oo mga kamamay, simple lang po ito. Pero talaga mapapansin mo sa karamihan ng isang relasyon na napakalulusog, yung tawagan, yung call sign may lambing. Talagang mababaliw ang isang lalaki. Sabihin ng isang lalaki, wait lang babe. Di ba? Pag tinawag mo, babe, nasaan ka ba? Wait lang babe. Kapag may mga ganong tawagan, call sign kayo, o kahit sa pangalan ninyo, tawagin niyo lang sila ng malambing, talagang susunod yung mga yan. Talagang mababaliw yung mga yan. Minsan nga, kapag ka talagang hindi ka pakinggan ng isang lalaki, o may ginagawa siya talagang importante, lagyan mo lang ng babe, o ng baby, o mahal sa dulo, unahin ka niyan. Ganon ka-powerful mga kamama yung tawagan, yung pangalan pagdating sa isang relasyon. Kung kung gusto po ninyo na maakit, sumunod ang isang lalaki sa inyo, please tawagin niyo siya ng may lambing pagdating sa kanilang mga pangalan. Sigurado po yan. So mga kamamayan lang muna ang ilang mga love advice na maaari kong ma-share sa inyo at makakatulong po yan para sa ganun ng isang lalaki mabaliw sa inyo at talagang hindi niya mapigilan. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.